bisita natin isa sa mga pinakamalalaking eskwelahan sa ating bansa. Walang iba kung hindi ang Rizal High School! Yeah! At syempre kung pinabilib nila tayo last week, pabibilibin nila tayo muli sa isang isyung pangkabataan. Kaya naman para masimula ng mainit na talakayan, break time muna tayo sa school activities kasi pag-usapan natin ang mga issues ng ating bayan. Yan naman, samahan nyo kami sa coolest classroom tambayan. At make sure na walang absent dito lang sa Schoolmates! Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yampo sa karapatan, sa kalayaan. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Pasig City kung saan matatagpuan ang Rizal High School. Alam nyo ba, sa pag-ikot-ikot ko dito sa Rizal High School, may nalaman ako na na-declare pala noong 1993 ang Rizal High School ng Guinness Book of World Record lang naman, na pinakamalaking secondary school sa buong mundo. Biruin nyo nun? Kilala bilang Pasig Secondary School, ito ang kauna-unahang secondary school sa buong Rizal at ito ay na-establish mula pa noong October 1, 1902 at mayroon lamang ito noong 45 enrollees. Nang simulang suportahan ng Rizal Provincial Government ang eskwelahan, napalitan ng pangalan nito bilang Rizal High School taong 1940. And obviously, ang Rizal High School ay named after our national hero, Dr. Jose Rizal. At syempre, meron silang mga pinagmamalaki na estudyante na nakagraduate din ng Rizal High School, katulad ng former Senate President Neptali Gonzales Sr. and former Senate President Jovito Salonga. At pagdating naman sa arts, si Maestro Lucio San Pedro, napakaganda ng musika niyan, di ba? At syempre ang aking idolo, pagdating sa pagpinta, si Carlos Botong Francisco at marami pang iba. Dahil sa patuloy ng paglaki ng populasyon ng Rizal High School, nagkaroon ito ng iba't ibang annex. Narito ang iba't ibang annex ng Rizal High School, ang Manggahan, Rosario, Pinagbuhatan, Kapitolyo, at Sagad. Patuloy ngang lumaki ang populasyon sa Rizal High School at alam nyo ba na noong taong 2000 at 2001 ay umabot na ng 16,000 ang populasyon ng mga estudyante dito sa Rizal High School at habang lumilipas sa mga taon ay patuloy pa itong lumalaki. Alam nyo guys, patuloy na nagbibigay ng libre at quality education ang Rizal High School. Kaya naman sigurado na ako na handang-handa na sila para sa mainit na diskusyon. Di ba guys? Siyempre, basta Rizal yan, palaban. Ah, talaga ba? We're proud to be a Rizalian. Rizal? Pwede ba ako maging Rizalian din? Siyempre naman. Ayoko kasi balik high school yun eh kayo. At katulad nga na nabanggit natin kanina, Hesa, tayo ay nasa Rizal High School. Yes, Miko. At katulad ng last week, mainit pa rin ang pag-welcome sa atin dito. So maraming salamat sa inyo, Rizal. Yan! Ayan. Oo, this is our second week at nakakita naman talaga natin na ready na ang ating mga Rizalians sa kasama dito. Kaya naman, ano nga ba ang topic natin for tonight? Panoorin natin to. Nabalita mo na ba yung 3-child policy? Hindi raw pwede lumagpas sa 3 yung mga anak. Tama. Oh my God! Isang isa pa naman yung anak ng gusto ko. Tama. Tessa, may pagkain ka ba dyan? Wala. Alam mo ba yung pinag-uusapan nila? Tama. Alam mo guys, okay lang. Basta kaya nila i-support yung family nila, kahit ilan pa yung anak nila, okay lang yun. Tama. Sandali nga. Naguguluhan na ako eh. Alam niyo, pag-usapan na lang natin yan sa schoolmates. Yung ano yun? 3-child policy. 3-child policy. Yung 3-child policy sa schoolmates. Pag-usapan yan. Now na. Tama. Ayan
guys, so dapat pa bang ipatupad ang 3-child policy sa ating bansa? Oo nga, Hesa, dahil alam mo, isa sa mga problema ng ating bansa ay ang overpopulation, di ba? Kaya sabi ng mga ilang mga kababayan natin, ang polisiya daw ito ay makakatulong para maiwasan natin o mapigil natin ang mortality rate natin. Yes, tsaka isang pahayag lang, Mix, no? Isang pahayag din ni Pangulong Duterte, nilinaw niya na suggestion pa lamang ito. So, hindi pa siya set sa laws natin. Suggestion pa lamang ang possibility ng 3-child policy. At wala pang formal na hakbang para isabatas ito. Oo nga, okay. So, para masimulan natin ang ating debate ngayong araw na ito, kilalanin natin kung sino mga kasama natin, Hesa. Alright, ang ating unang grupo for today, sila ay naniniwalang dapat nang ipatupad sa ating bansa ang 3-child policy. Let us all welcome Rom, Rain, and Sybil. Pabor po kami sa suggestion ni Pangulong Duterte about 3-child policy because naniniwala kami na makakatulong nga ito sa overpopulated nating country. Makakatulong din ito upang ma-eradicate yung poverty natin. Saka matatanggal na rin, magkakaroon na rin tayo ng sustainable environment. Ang 3-child policy rin ay isang aggressive way in order to promote family planning. Hindi naman niya nililimitahan, hindi naman niya tinatanggal ang karapatan at kalayaan ng isang magulang na magkaroon ng anak. Linilimitahan lamang niya ito at pinapayagan na magkaroon ng hanggang 3 anak lamang. Okay, ito naman ang nagsasabing hindi dapat ipagpatuloy ang 3-child policy. Okay, hindi sumasang-ayon sa 3-child policy. Kasama natin sina Elo, Crystal, and JD. 3-child policy is not and would never be a solution in any problem here in the Philippines. You see, the 3-child policy only sets a maximum number of children that a family could have. Sinasabi lang nito na okay, 3 lang ang children, ang anak ng isang pamilya, pero that does not specifically solve any problem. And you see, our population is irreversible. It would take many, many, many years before you could change the pattern. And if you do implement the 3-child policy, mas ma-encourage lang nito ang mga further problems na pwedeng i-face ng Philippines. Yes, we should control our population, but the 3-child policy is not the best way to do so. We should improve the progression of family planning because we should consider the consequences that may come when we implement 3-child policy. Ladies and gentlemen, dear audience, and for the people who are watching, here are 3 people among many Filipinos that are against 3-child policy. Yes, ayun nga, kasama ko muli ngayong linggo ang mga nag-e-energetic at nagagandahan nagkagapuhan ng mga estudyante ng Rizal High School! Nanonood ko ba ng Schoolmates Nanonood ko ba ng Schoolmates? Oo naman! O sige nga, tuwing kailan ng Schoolmates? Every Sunday, 9:30 p.m. Ba, nanonood ka? O sige, kailan kami nagre-replay? Monday, Anong oras? 8 p.m. Ba, nanonood ka? Nanonood ang mga Rizal yan, ha? Gusto ko rin po masalamatan ng mga schoolmates barkada ko sa social media. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya-maya, babasahin naming lahat ang inyong mga komento. Kaya magbabalik pa ang nangunguna sa debate ng mga kabataan. Ito ang Schoolmates! Schoolmates!